Magandang araw, Bayan ng Lubo. Welcome to Lota TV o Lubo Tanglaw TV, kung saan balitang totoo, ikaw ang panalo. Okay, maraming salamat po sa ka-online ngayon at nanonood sa amin ng live. Ayan.
So, umpisahan na po natin ang pagbabalita namin sa inyo ng mga kaganapan sa nakalipas na buwan. Ayan. Kung ano nga ba ang mga natapos natin or ongoing na mga proyekto at programa para sa inyo, Loboans. Siyempre, kailangan nating labanan ang fake news, diga? Ayan. At kailangan siyempre well-informed tayo sa mga nangyayari sa ating bayan para mas mahalin natin ang bayan ng Lobo. At speaking of which, speaking of mahal or minamahal, ngayong hapon na ito, mapapanood na rin po ninyo ang ating bagong segment na I Love You. Yan. Exciting na po. Bukod dyan, syempre, meron tayong dalawang questions of the day. No, meron pa rin yan. Kailangan nyo lamang tumutok dito sa ating programa para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng 500 pesos plus 500 pesos daw ni galing kay Mayor Vice at bigas. Ayan, so 1,000 na. O di ba? Naging inform ka na, nanalo ka pa. Ayan. Kaya wag po kayong BBTU. Maya-maya lamang malalaman nyo na kung ano ang ating mga questions of the day. Ayan. Okay, so umpisahan na po natin ang pagbabalita namin sa inyo sa ating social service. Tuloy-tuloy pa din po ang pamamahagi natin ng bigas sa lahat ng pamilyang Loboans sa ating bayan. Ang buong detalye kay Rosel Ramirez Rochos. Tuloy-tuloy na pinamahagi ang libreng bigas sa bawat pamilyang Loboans sa ating bayan na kaloob ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo. Dito ay katuwang ng ating punong bayan ng Lobo Mayor's Action Center o MACE na pinangungunahan ni Supervising Head Lester Rubin Kayayag at ang women's group na kasama ka. Kabilang din sa distribusyon ng sangguniang barangay at functionaries na naging katuwang ng pamahalang bayan sa preparasyon ng pamamahagi ng bigas. Nitong nakaraan, June 10 ay binahagi na ng 677 pamilya sa Barangay Malabrigo. Noong June 30 naman ay natanggap ng 800 at siyam na pamilya ng Barangay Banalo ang kaloob na bigas. Habang 744 na pamilya naman na bahaginan sa Barangay Lagadlarin. Bawat pamilya sa mga nabanggit na barangay ay tumanggap ng tig 5 kilong bigas. Layo ng programang ito na matulungan ng bawat pamilyang Loboans at makabawas sa kanilang gastusin. Ang pondo sa programang ito ay buhat sa MSWDO, Family Welfare Services. Para sa Lubotang Law TV, Rosel Ramirez Rochos. Ma-share ko lang po, aside po pala sa bigas na pinamimigay natin, meron din pong nagmagandang loob na aking kaibigan na mag-donate po ng pang-ulam. Kaya po kami po ay nagbigay ng bigas at konting pang-ulam sa ating mga kababayan. Po. So, lipat naman po tayo sa usaping kalusugan. Ayan. So, formal na po nating binuksan sa publiko ang Animal Bite Treatment Center na matatagpuan sa Lobo RHU noong June 14, 2024. Na inisyatibo of course po ng inyong lingkod, bahagi pa rin po yan sa ating programang pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Nakasama po natin dyan sina Committee on Health, Honorable John Michael M. Anyayahan at Municipal Health Officer Dr. Alicain Tinio at representative din po ng DOH. At ang nasabi pong klinika or RHO ay nagbibigay ng libre take-note serbisyo sa lahat ng nangangailangang mamamayan ng Lobo. Ayan. Bukas po ito tuwing Martes at Biyernes kasi ang atin pong district hospital ay Monday and Thursday. Tama, Wednesday. 8:30 a.m. hanggang 1 p.m. po ang Animal Bite Center natin. Layunin po ng ating klinika na magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan ng bakuna laban sa rabies. Ayan. Ang hakbang po ito ay bahagi rin sa hangarin ng Provincial Health Office at Department of Health na tuldukan ang rabies sa buong bansa bago matapos ang taong 2030. So tuloy-tuloy pa rin po nitong June ang programa nating Buntis Serye na pinangungunahan ng Lobo RHU para sa ating mga kababayang nagdadalang tao o buntis. Yan. So noong June 3, 2024 po siya, ayan, sa pangunguna po ng ating OB-GYN si Dr. Geraldine V. Plata ay nabigyan ang 13 or 13 na buntis na nagmula sa Barangay Malapad na Parang, Nagtalungtong, Sawang at Nagtuktok.
ng libreng serbisyong medikal gaya ng prenatal check-up, vitamins, at kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga sa katawan habang buntis. Ang programang ito ay para sa isang ligtas na pagdadalang tao at pagsilang ng sanggol. Ayan. Ang nasabing konsultasyon ay ginaganap tuwing una at ikatlong linggo ng araw ng Lunes. Nagsagawa naman po tayo ng active case finding or free chest x-ray. Ang Lubo RHU, katuwang ang Provincial Health Office, at Philippine Business for Social Progress or PBSP noong June 3, 2024 sa Barangay Balibago at Barangay Sulok. 129 na individual mula sa Barangay Balibago at Sulok at karatig na mga barangay ang nabigyan ng libreng chest x-ray. Ang aktibidad po na ito ay inisyatibo pa rin ng inyong lingkod kung saan gusto ko talaga na mailapit ang serbisyong medikal sa mga tao at patuloy na matukoy ang posibleng may sakit sa baga na maaring matulungan at syempre gagamutin. Matagumpay naman po nating naisagawa ang 3-day Basic National Immunization Program at interpersonal communication at counseling training para sa ating mga barangay health workers or BHW noong June 26 to 28. Doon pa rin po sa RHU natin. Ayan. Pinangunahan po ito ni Mr. Dennis F. Nambio ng Relief International or UNICEF, katuwang ang ating Municipal Health Officer Dr. Alicaintinho, kasama ang Provincial Health Office at lokal na pamahalaan ng Lubo. Layunin po ng isinagawang pagsasanay na masolusyonan ang pag-aalinlangan sa pagbabakuna at mapabuti ang kasanayan sa mga nagbabakuna ng mga BHW. Ayan. So mag-guide po sila. Ang Lubo po ay isa sa 10 munisipalidad sa Batangas na napili para sa programang ito na tatagal hanggang December. Present din po ako niyan at pinasyalan natin ang 3-day training na yan para sa ating mga BHW. Ayan. So lipat naman po tayo sa balitang pang-agrikultura. Pinagkalooban natin ng mga dekalidad na binhi ng palay ang mga magsasakang Luboans bilang paghahanda sa cropping season. Ang buong detalye kay Jana Marilia Sandoval. 300 na sako ng libre at dekalidad na binhi ng palay ang ipinamahagi natin sa mga kababayan nating magsasaka noong ika-3 ng Hunyo 2024 sa Lubo Town Plaza. Mula sa The PhilRice sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Seeds Program ng Department of Agriculture ang pondo sa naging distribusyon. Pinangunahan ng ating masipag na punong bayan Mayor Lota Almanalo ang distribusyon sa 220 na rehistradong magsasaka at may-ari ng lupang sakahan na ang hangad ay makapagbigay ng ayuda bilang paghahanda sa wet cropping season at hikayatin ng mga magsasaka na patuloy na magtanim ng palay. Muli tayong namahagi ng binhi mula sa PhilRice na may kabuang 300 sako. Ang kabuang aktibong magsasaka na nakatanggap nito ay 220 mula sa iba't ibang barangay ng Lubo. Ito ay under ng program ng RCEP or Rice Competitive Enhancement Fund na naglalayon na matulungan ang ating mga magsasaka na makipag-compete sa karatig na bansa na mapataas ang kanilang mga ani sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at angkop na mga variety ng palay. Isa din sa layunin nito na mapataas ang kita ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga inputs gaya ng binhi at abono na isang pangunahing pinagkukunan ng gastos ng isang magsasaka. Ang programang ito ay inorganisa ng Municipal Agriculture Office sa inisyatibo pa rin ng ating punong bayan. Para sa Lubot ng Law TV, Jana Mariela Sandoval. Nagsagawa naman tayo ng backyard racers course para sa ating mga kababayang may alagang baboy. At isinagawa po natin yan ng libre. Ang ulat mula kay BJ James Balmes.
Nagsagawa ng libreng pagsasanay para sa ating mga kababayan na may alagang baboy ang Municipal Agriculture Office, katuwang ng International Training Center on Pig Husbandry o ATI-ITCPF noong May 31, 2024 sa Abu Building, Barangay Poblacion. Lumahok sa backyard racers course ang 20 backyard pig racers mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Kabilang sa mga itinuro ang breeds and breeding management, care of sows and piglets, management care of winners and growers, at ang swine health and diseases. Isa pa rin sa binigyang diin sa pagsasanay ang natural at tamang pag-aalaga ng baboy na isang malaking potensyal na pagkakakitaan para sa mga komunidad dito sa Bayan ng Lubo. Ito ay sinagawa bilang tulong sa ating mga hog racers at programang sa inisyatibo pa rin ng ating punong bayan, Mayor Lota Manalo. Para sa Lubotang Law TV, BJ James Balmes. Para naman po sa ating mga magsasaka. Inumpisahan po noong June 26, 2024 ang drilling operations para sa proyektong solar irrigation system na proyekto natin sa Barangay Fabrika, Poblacion Irrigators Association. Isang samahan ng magsasaka sa Barangay Fabrika. Ayan. So yan po ang tawag sa kanilang samahan. Ang drilling operations para sa solar water irrigation system ay hiling ng inyong lingkod upang matugunan ang problema sa patubig sa ating mga sakahan. Katuwang po natin dyan ang Regional Agricultural Engineering Division or RAED at ang Office ng Provincial Agriculturist at sa pinangungunahan po ng ating Municipal Agriculture Office. Ayan. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay malaki ang matitipid ng mga magsasaka natin sa ating bayan at mababawasan ang gastos para sa kanilang pangangailangan sa tubig. Narito naman ang iba't ibang aktibidad pa ng ating Municipal Agriculture Office sa report ni Angel Atienza Romero. Nagsagawa ng pag-aani ng mais sa Barangay Sawang noong May 31, 2024 ang tanggapan ng pambayang agrikultur sa ilalim ng programang Corn Germplasm Utilization through Advanced Research and Development o SEAGUARD sa pamamagitan ng tanggapan ng panlalawigang agrikultur. May kabuang 1,000 square meters ang tinanimang lupa kung saan nakapag-harvest ng 148.91 kilograms na mais. Ang Food Security Program ay isa sa mga isinusulong na programa ni Mayor Lota Manalo kung saan mas pinapausbong ang sektor ng agrikultura at pinapaunlad ang produksyon ng magandang kalidad ng mais sa ating bayan. Nagsagawa naman ng blood sample collection on swine para sa African Swine Fever o ASF testing activity ang Municipal Agriculture Office noong May 28 hanggang 31 sa mga alagang baboy ng ilan nating kababayan mula sa 24 na barangay sa ating bayan. Isa itong hakbang upang matiyak na walang sakit na ASF ang mga alagang baboy at mapanatiling ASF-free ang bayan ng Lubo. Sa isinagawang monitoring ay ligtas pa naman sa sakit at wala pang naitatalang kaso ng ASF dito sa Lubo. Isinagawa naman noong ika-11 ng Hunyo 2024 ang Seaweeds Production Monitoring sa Barangay Sawang na pinangunahan pa rin ang tanggapan ng pambayang agrikultur kasama ang bantay dagat. Matatandaang noong buwan ng Marso ay nagsagawa ng pagsasanay ukol sa seaweeds production ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 4A, katuwang ang Regional Seaweed Coordinator. Sinimula ng produksyon at pagpaparami ng seaweeds noong Abril at nakatakdang ma-harvest noong buwan ng Hunyo. Nagsagawa naman ng coastal cleanup sa baybay dagat ng Barangay Malabrigo ang lokal na pamahalang bayan ng Lubos sa pangunguna ng Menro at Bantay Dagat. Isinagawa ito noong ika-11 ng Hunyo kung saan maliban sa paglilinis sa pampang, nagsagawa rin ng scuba sorero o pagdive upang malinis ang ilalim ng karagatan. Nagbahagi naman ng mahalagang insight at diskarte sa pangangalaga ng coral reef sa ating bayan sa pagsasagawa ng pagsasanay ukol sa coral reef restoration ng Municipal Agriculture Office at Australian Center for International Agriculture Research Governance nitong June 21 sa Aqua Frontier Hotel sa Barangay Malabrigo. Kasama sa nasabing workshop ang fisher folks, bantay dagat, barangay officials at functionaries ng coastal barangays, kinatawan ng MPDC, Menro, PIO at Tourism Office para isulong ang layunin na maparami, mapakalagahan at ma-update ang kondisyon ng coral reef sa ating karagatan. Para sa Lubotang Law TV, Angel Atienza Romero. Lipat naman tayo sa mga aktibidad ng Tourism Office. Nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Lubot Tourism Office kaugnay sa pagpapaunlad ng larangan ng turismo sa ating bayan. Para sa buong detalye, narito po si Michelle Emmanuel Bravo.
Tagumpay na naisagawa ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Lobo Tourism Office kasama ang Association of Lobo Resort Owners and Tourism Accommodations o ALOROTA ang iba't ibang pagsasanay para sa kanilang mga kawani na makakatulong sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bayan. Una rito ang 2 batch ng lifeguard training sa Barangay Malabrigo na inumpisahan noong May 28 hanggang June 8 na may layuning bigyan ng kasanayan at karagdagang kaalaman ang mga lifeguard sa ating bayan tungkol sa basic life support, standard first aid, at water safety and rescue kung saan layo ng mga kasanayang ito na magamit sa pagresponde sa mga nangangailangan. 34 na bagong lifeguard ng Lobo ang matagumpay na nakakumpleto ng lifeguard qualification training na pinangunahan ng Philippine Coast Guard at DOH Calabarzon Health and Tourism Program. Samantala, noong June 4 sa Barangay Fabrica ay nagsimula ang 12-day na standard first aid, basic life support, cardiopulmonary resuscitation with automated external defibrillator o AED training para sa pangalawang batch ng mga lifeguard mula sa iba't ibang accommodation establishments sa ating bayan na natapos naman noong June 17. Katuwang ang Red Cross Batangas Chapter, 38 naman ang matagumpay na nakapagtapos sa pagsasanay. Noong June 5 naman ay isinagawa ang Filipino Brand of Service Excellence o FBSE sa Verde Alley Beach Resort sa Barangay Biga. Sinundan ito ng pagsasanay sa Serenidad Beach Resort sa Barangay Malabrigo noong June 6 to 7. Katuwang ng Lobo Tourism Office ang DOT Regional FBSE trainer sa 3-day training na ito. Sa pagpapatuloy ng mga pagsasanay, muling nagsagawa ang Lobo Tourism Office ng Filipino Brand of Service Excellence noong June 19 sa Lawas Seaside sa Barangay Olo-Olo, June 20 sa Francine Beach Resort sa Barangay Fabrica, at June 21 sa SB Session Hall. Katuwang ang ALOROTA at DOT 4A Calabarzon, layunin ng programang ito ng DOT na magbigay ng siksik na kaalaman, husay at dekalidad na serbisyo para sa mga turista at bisita ng ating bayan upang mapanatili ang magandang relasyon sa bawat customer. Ito po ay to ensure the safety of all guests and tourists na dumadating sa ating bayan. Meron po tayong goal na 0 drowning incidents for year 2025. So this year po, we want to make sure na all tourism establishments will have licensed lifeguard para ma-achieve natin yung goal natin sa 2025 na 0 drowning cases. Yung 6 na batch ng FBSE ay hindi lang po sa mga resorts natin binigay. Lahat ng tourism stakeholders po ay binigyan natin ng training nito to ensure that we are positioning Lobo as one of the tourism destinations not only in the province but also in the region. So accommodations, restaurants, even our transport service providers, we provided them with the Filipino Brand of Service Excellence. Ang lahat ng mga pagsasanay na ito ay masigasig na inorganisa ni Municipal Tourism Officer Vanessa May P. Castillo at ng Lobo Tourism Office kasama si Mayor Lota Manalo na may advokasiyang mapalago ang turismo ng ating bayan sa pamamagitan ng mga programang ito. Para sa Lobo, Tanglaw TV, Maisel Emmanuel Bravo. Ito na po ang inyong inaantay na question. First question of the day. Kasi dalawa ang ating questions ibibigay. Ano po? Ang bilis naman. Ang bilis. Ano po? Kaya dapat nakatutok lang kayo para di nyo mamimiss. Ilan na ba ang nakatutok sa atin? Ayan. So, meron tayong 2,200 na mamamayan ng Lobo na nakatutok para sa ating question of the day. Ang price po natin ay, again, 500 pesos from my office and then 500 pesos po galing kay Mayor Vice. At special prize na buhat sa akin na bigas. Ayan. Ano ba ang unang question of the day? Ready na ba lahat? Sige. Okay. Ayan, ipopost po natin. Ano ang binuksan nating bagong center sa ating Lobo Rural Health Unit? Clue, blank, 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 blank. ang huling word po ay center. Center ba? Ayan po. So, antabayanan niyo po lamang. At maya-maya, i-announce na po natin kung sino ang magwawagi. Ayan, isang answer per account lamang po ang i-accept natin. At maya-maya, bago tayo matapos, malalaman nyo na kung sino ang mapalad na magiging QOTD winner. Ayan. So, welcome pa rin po yan sa lahat, kahit po na taga-munisipyo. Yan. So, siksik na siksik ang unang bahagi ng ating programa. At yan po ang unang pasada ng balita natin ngayong hapon. Susunod na po ang ating
inaantayan na bagong segment, ang I Love You segment. Magbabalik po kami sa makalipas lamang na ilang paalala. Loboans! Narinig niyo na ba ang Lobo Mayor's Action Center o MACE? Dito, layunin naming mas mapabilis at mas mapagaan ang pag-access ng mamamayan sa mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan. Sa MACE, we offer different programs and services for every Loboans, like social services, educational assistance program, medical assistance program, political affairs services, livelihood cooperative development services. Ito ay matatagpuan sa ground floor, right wing ng new municipal building. Sa Lobo Mayor's Action Center, may serbisyong mahusay, mabilis at magaan para sa mga mamamayan. Bumisita na! Papasyal ka sa Lubo, isa sa requirements ang Environmental Users Fee o EUF. Ano nga ang EUF at para saan ito? Sang-ayon sa Ordinance Number 2015-04, ang EUF ay tumutukoy sa mga singil na ipinapataw sa dumadayo, pumapasok, at pumapasyal na non-resident sa bayan ng Lubo na ang layon ay tourism-related activities, makatamasa o makaranas ng mga kagandahan ng kalikasan at ang mga serbisyong ibinibigay ng likas na kapaligiran ng bayan ng Lubo. Para sa mga bisita, ito po ay nagkakahalaga ng 30 pesos kada tao, may 20% discount naman para sa senior citizen at persons with disability. Exempted naman ng mga batang 7 years old and below. Para sa mga residents, maaaring mag-present ng valid ID gaya ng voter's ID at iba pang proof of residency. Ginagamit natin ang pondong nakokolekta mula sa EUF para sa tourism developments and programs dito sa bayan ng Lubo. Maging responsabling turista, tara na sa bayan ng Lubo! Isang paalala mula sa Lubo Public Information Office at Lubo Tourism Office. Isang magandang araw muli, Luboans! At ngayong araw nga po, ating itatampok sa ating special segment ng Lubo Tanglaw TV ang bagong pagpapakilala sa bayan ng Lubo, ang hashtag I Love You. Dito gusto nating ipakita ang pagmamahal ng bawat mamamayan sa bayan ng Lubo. Anong ang mga dapat nating mahalin sa ating lugar at syempre, ang mga taong nagmamahal sa ating bayan. At sa ating pilot episode ngayong araw, mapalad po tayo dahil makakasama natin ang isa sa mga tunay na nagmamahal sa bayan ng Lubo. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan at lagi tayong una, former Congressman Raneo E. Abu. Magandang araw po ang Abu. Magandang araw. So, Magandang araw, Mayora. Magandang araw sa ating mga taga-Lubo, sa ating mga minamahal na Lubuanyons. Mayora, maraming salamat po. salamat din ng marami at ako ang iyong kinuha sa iyong pilot episode nitong Tanglaw TV. At karangalan kong malaki yan. Nako po, same here. Maraming salamat din po. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Let's start the ball rolling. Ayan. Una po nating tanong, syempre sa inyo, is how are you, Kong? Kamusta na po? Ay, alam mo naman tayo, bilang public servant tulad mo, Mayora, wala tayong tigil. So, kung ano yung ginagawa mo pang araw-araw, yung ganun din ako at dapat malaman ng mga kasamahan natin sa Tagalubo. Alam yung public servant, paggising sa umaga, pangkaraniwan na sa atin. Kumusta na ikaw? Kumusta na ako? Pero tayo, kumusta na kaya ang ating cellphone dahil baka may tawag at minahingi ng tulong sa atin. Nako po. Yeah, ganyan tayo eh. Sabi mo. So, kung kukumustahin mo ako, narito lang ako, wala tayong tigil, bagamat hindi tayo nakaupo ngayon, wala pa rin tigil yung pagsisilbi natin sa ating mga kababayan. Naroon tayo sa tabi nila, naghahanap tayo na may ibigay sa kanila. Tama. Nako po. Sinabi mo pa. Talagang yun ang iniisip natin agad, Tunay yun. Sa public service tayo. So talagang hindi nawala, So kahit yun, ngayon ay private citizen kayo, so ibig sabihin talagang nandun pa rin sa dugo natin, Kung sino ang pwede nating tulungan, nasa na kaya ang ating mga gusto nating mga kamustahin, Ayun. Oo. So, tama po kayo dun, Kong. Ayan. So,
At syempre po, gusto naming malaman, no, sa bayan ng Lubo, sa Lubo Tanglaw TV, no, aside sa kamusta na kayo, kamusta po ang inyong, nung dati po kayo naging congressman, ang alam ko marami po kayong batas na naipasa. Ano po yung mga sa tingin yung batas na nakatulong, no, sa atin, sa bayan ng Lubo, at sa mga constituents natin? Alam mo, Mayora, sa tunay lang, nung natanggap kong imbitasyon mo at baka nga yan yung isa sa mga itanong mo, nung nag-browse ako ng mismong website ng Congress, ang dami talaga. Ang dami. At hindi naman tayo nagyayabang sa mga kasamahan natin sa mga taga rito sa Lubo at sa mga taga-ibang bayan. Hindi tayo nagyayabang, Mayora. Simula nung first term ko, 2013, ang unang-una agad na mahalaga na naigawa natin ay naihiwalay natin ang 2nd District sa Batangas City. Oh, kaya pala yun. Oo. Tayo ang yun. During 13th Congress, 16th Congress, na kung saan ako nakaupo. Ako pa kasi noon ang congressman ng Batangas City. First term ko, hawak ko pa ang Batangas City. dami. Yes. Ang dami mo. And we have 270 barangays. And the 270 barangays, doon ninahati kung ano yung nakalaan para sa distrito ng ibinibigay ng national government mula sa mga initiative ko. So, noong napakalas o nawala, na 275 barangays, nung nawala ang Batangas City at naging lone congressional district ang Batangas City, from 275, naging 170 na lang ang barangays ng 2nd District. Kaya mas lalong dumami yung naitulong natin sa mga tao. Mas madaling i-manage kumbaga. Yes, no? yes. Kasi mas At limited na siya. malaki ang pasasalamat ko kay Mayor Jorly, na ngayon ni Vice Mayor natin. Yes. Nung tinanong siya ng chairperson ng Committee on Local Government sa Senate, na nagkataong Pangulo natin ngayon, si President Bongbong Marcos. Siya ang chairperson noon. Ang tinanong sa kanya ni Senator Marcos then, Mayor Jorly Manalo, saan po niyo gusto mapalagay ang Lubo? Sa 4th District? Sa Batangas City na magiging 5th District? Or mananatili kayo sa 2nd District? At nakakataba ng puso yung sagot ni Mayor Jorly. Sa 2nd District po, doon po uli kami. At kami po ay magandang samahan ni Congressman Rani Abu. Ayaw kayong iwanan. Oo. Pero sa ibang mga congressman, for sure. Kasi pambarang lumayulong Lubo eh. Oo, ang layo kasi. Mawala Oo. yung Lubo eh, no? Yun. Pero talagang ayaw mawalay sa inyo kasi maganda nga ang inyong samahan. Tunay yun. Pero ang maganda nga na at least limited Oo. na kasi sobrang laki ng Batangas. Yes, yes. So, ang iba pa, during my first term, sa mga government employees, kasi noon, meron tayong bracket na 35,000, basta't lumampas ang 35,000, hindi ka na exempted sa income tax. So, principal author tayo sa Ways and Means na kung saan ako vice chairperson noon, naging inalis natin sa exemption, in-exempt natin, inalis natin na papatawa ng income tax, isasama sa income tax, yung bonuses natin, 13-month, Christmas bonuses, and other incentives na kakaiba sa karaniwang sinusweldo ng isang empleyado ng gobyerno, ginawa nating exempted dito sa paglalagay natin doon sa income tax return natin sa babayaran natin. Yes. No? Very important yan sa isang regular na employee. Yes. Dagdag na gastusin ng pamilya at dagdag na tulong din sa ating ekonomiya. No, so, pag madami kasing pambilihin tao, tataas yung ekonomiya natin. Ganyan kasi yun eh. Yung cycle ng economics very natin. smart thinking. Yes. No? So, ang galing. Dalawa agad ng nahit mo. Yes. No? At nung mga sumunod kong mga termino, second term ko, 17 Congress, at third term ko, 18 Congress. So, tayo ay principal author ng Malasakit Center. Nung tayo ay nakakatulong sa lahat. Yung tertiary, yung quality tertiary education natin, na kung saan libre ang lahat na nag-aaral sa lahat ng state universities and colleges, including yung mga fees, yung PE, yung computer fees, yung mga kung ano pa mga fees, libre yan sa lahat ng papasok sa state universities and colleges. So, principal author tayo diyan. Yung Malasakit Center, Yes. principal author tayo sa house diyan.
na pag pumasok tayo sa mga government hospitals na may mga lasakit centers, halos libre lahat, walang bayad. Yung universal healthcare, principal author tayo diyan. Parang hindi tayo matatapos sa dami niyo yung ginawa Tunay, ko. masyadong marami. Kaya sabi ko, Very important. Malaking impact. yes, Tao. yes. Kulang yan. Tayo rin ang tinatawag na father ng extension ng Philippine National Railways. During my first term, walang nakakaalam. And during my research, nakita ko, 2 years, mapapaso na, mawawala na ang prangkisa ng Philippine National Railways. Wala nang, yung life niya, matatapos na. So yung mga development, yung infra projects na magpapadali sa atin, buhay, convenience. Wala na. So, nag-file tayo ng bill na i-extend natin in 25 years yung life expectancy ng Philippine National Railways, and naipasa natin yan. Marami. Grabe. Kung i-discuss natin yan, magkukulang pa natin. Tapos kailangan natin ng isang oras ang isang talk show. Yes, tama yun. Kasi sobrang mahalaga sa isang tao, no? At syempre sa development ng isang country, paano magpa-prosper kung hindi talaga natin iisipin ng mga ganyan. Tama. Kaya ang next question ko, Kong, kasi ang dami mong naipasang batas, what inspires you to do this public service? Alam mo, ako, nagtapos ako ng elementary. Right after na magtapos ako, nagtrabaho na ako sa Cordero Ice Plant. Dahil naroon ang tatay ko. Parang utos-utusan lang dahil bawal na mabigyan ako talaga ng mabigat na trabaho. Ika nga masabi lang na napasok ko para magkaroon ako ng sweldo. At yun ang aking pinagmamatrikula. Simula nung first year high school ako hanggang sa nag-college ako, pinagtatrabahoan ko every summer. Every summer, nagtatrabaho ako sa Cordero Ice Plant. Nagyayelo ko diyan. Naglilinis ng bahay ng may-ari ng Cordero Ice Plant. Then, during my collegiate days, masyadong exposed ako sa sa labas, sa mga sari-saring yung prinsipyong pinaglalaban ng mga kabataan. Dahil during that time, masyadong malakas yung youth activism Kumbaga maaga kayong namulat, kayong namulat sa buhay, no? Sa galaw ng mundo. Yes. No? Kasi maagang na pamukha sa'yo na kailangan mong magising, magtrabaho, mag-survive. At ang pinakamahigpit diyan na nangyari sa akin, ay noon ako'y napasama sa isang grupo na katuwang ang PC noon, Philippine Constabulary, na ngayon ay Philippine National Police, na lumalaban sa NPA, CPP, NPA, and DF. Pero hindi kami sa armed struggle. Doon kami sa semi-legal struggle na ginagawa nila. Yung sa NDF against NDF. At naniniwala kami sa diktum na hanggang ngayon dinadala ko. CPP, NPA, and DF is a good organization. Oh, okay. But to fight that good organization, we need a better organization. So we should create a better organization. And fully understand them. Yes. And kailangan din ng gobyerno para tumapat dito, ipakita at ipadama ng gobyerno na may puso silang nagmamahal sa tao. Na itong taong ito, aalis at hindi makukuha ng mga naririto sa CPP, MPA, and DF na ito. Hindi sila makukuha dahil ramdam nila may gobyernong kumakalinga at nasa tabi lamang nila. Kasi parang yun ang gusto nila, no? May point sila. Parang gusto ng point nila na dapat maramdaman nila na may malasakit din sa kanila. Yes. Hindi sila naiiwanan. And nung panahong mga unang yon, kilala ang Lubo na maraming nadaan dito. Maraming At natutuwa ako dahil through your concerted effort ni Vice Jorly nung siya pa namumunot kayo, ang tao hindi na makuha ng kabila dahil nararamdaman na ng tao maging doon sa dulo ng bukid, sa dulo ng mga baryo ng Lubo, naririyang kayo. Na may gobyerno na, may gobyerno, na may malasakit. yan. Naku. Sa lahat ng binanggit mo sa akin, siyempre bata ka pa, namulat ka na sa ganyang mga trabaho, how do you cope with stress? Parang how do you love yourself para to cope with stress? Ano nagagawa natin ng pag-relieve ng stress? Hindi ko pinapansin yung mga taong namumula sa akin. Hindi ko pinapansin yung mga taong nambaba sa akin. Hindi ko pinapansin yung mga taong tumitira sa akin. Dahil sa akin, inggit lang sila. Tama. May kainggitan kasi. Yes. Yes. Dahil yung puno na hitik sa bunga,
Tama Precisely. Maraming nagbabato. Precisely. Kung iintindihin ko sila, mawawala ako sa focus. Distraction lang sila. Sorry sila. Magandang ginagawa ko. Kung sila naiingit sa akin, bahala sila. Kailangan ay magpa-beauty na lang natin. Naku po. Okay. Sige, so paano daw kayo bumabawi ng time ngayon sa iyong family? Since parang ang dami nating ginagawa sa ating buhay. At tulad nung nasabi sa akin, nung in-interview ko diyan sa inyong tanglaw na I see to it na 8:30 ng umaga, makakasabay ko yung pamilya ko sa almusal. Then, alam mo, yung pamilya namin, yearly talaga lumalabas or nagbabakasyon. Twice a year. Si Dr. Rina ngayon, kakapanganak lang eh. Yes, so middle of the year at saka yung last month of the year, December or June or July, lumalabas kami. At magkakasama kami. So, pag naman ikaw nakuha ng ticket, mura agad pag meron ka ng plano, pag maaga Oo, so ganun. At higit sa lahat, ang nagpapaayos sa akin ng stress, siyempre, yung aking apo. Yung iyong apo. Ang sarap magka-apo. Oo. Cute na lang ng Dr. Rina. Tunay. Pati si Dr. Rina, ang cute na rin ngayon. Ay, cute ba yun? Ang cute. Cute. Ako po. Tumaba siya. Okay lang yun, parang ako din. Ganon din naman. Kasi syempre kapapanganak, understandable. Anyways, syempre kung hindi natatapos ng ating mga ganitong talakayan, ay kami ay nanguha din or nanghingi din ng mga questions sa ating mga sektor ng lipunan. So meron kami mga nakuhang questions. Umpisahan po natin ang tanong from PWD. Yes. Ayan. So meron po silang pinadala. Ito po, ano pa ang mga planong programa at proyekto para sa kanila or sa mga PWDs? Maganda tanong. Naalala ko tuloy yung isa kong principal author din ako ng batas natin yan. If I'm not mistaken, RA 11-22-8 na nagbibigay ng yung lahat ng PWDs ay kailangan automatic na member ng PhilHealth. That's nice. Principal author tayo niyon. At nung ako'y nakaupo na congressman, alam mo, simula October, yung last quarter of the year, nagkakaroon ako ng Olympics sa lahat ng nasasakupan natin. Yan, and including, hindi lang yung barangay officials, pati yung mga sectors na yan. At yung PWDs, alam ko, maraming mga talentado, talented na PWDs. Nagkakaroon ako ng mga contest sa kanila. Oo. At yung huling ang contest Nagugulat kayo sa resulta kasi ang dami sumasali. yung mas creative ang mga yan sa tunay lang Yung alam mo, yung huli kong contest, yung gumawa sila ng parol, ay talaga, mula sa kung anong materyales, ang gaganda ng ginawa. Ang nanalo nga, lubo Talaga? Yes, Wow. ang nanalo ay lubo. Nung panahon yun. Yun ang huli dahil nagkaroon na ng pandemic. So marami pa tayong programa sa PWDs na talagang hindi may iwanan yan. Hindi may iwanan yan. Dahil alam natin, sila ayaw nila na ituring silang may kapansanan. Gusto nila normal ang pagtingin sa kanila. At yun ang pinupuntahan natin. Yes. Okay, so dito naman tayo sa questions na galing po sa ating grupo ng LGBT. So what specific initiatives or legislative measures do you plan to introduce or support to further advance the rights, karapatan, at welfare ng mga LGBT community? Yan talagang pinagsisigawan nila, lalong-lalo na dito sa LGBT community ng Lubog. Oo. Alam mo, bigla akong kinuha ko ang cellphone ko dahil, alam mo, Mayor, nung panahong ayon, ako ay co-author ni former Speaker Bebot Alvarez. And he filed a bill noong 17th Congress, 2016. Yung tinatawag nating civil unions. Illegalize yung civil unions. Pagpapakasal? Hindi. Wala yung sacrament of marriage. Kundi yung pagsasama nila, nakikilalanin ng Registry of Deeds ng government natin. Kahit dito sa Pilipinas. Na alam mo, yung kasi parang yun tulad nung i-final ni Congressman Edsel Lagman, yung property rights, yun ang pinagtutuunan natin. Dahil may nagsasama kasi na same sex. Nagsasama sila na pareho silang nagpupundar sa buhay nila.
Paano pag nawala yun? Ano yung Isa. walang legal property rights o ownership yung bawat isa? So, pag ikaw ay nagpa-register na kayo ay nagsasama, you have, may civil union kayo na tinatawag natin, nagsasama kayo, so may legal na pagsasama kayo, naka-register dun sa registry ng munisipyo. So, meron na kayong yung tamang paghahati ng mga properties ninyo. At may karapatan na. Sa iniwanan ng iyong partner. Yes, yes. So, patuloy natin gagawin yon. Dahil alam natin na ang dami na kasi na nagsasama diyan na nagkakagulo, namamatay ang isa, pero pareho naman pinagpundaran nila, hindi nila alam kung anong So gagawin. baka kinuha ng siyempre kapamilya or Yes. whatever, di naman natin sinisiraan. Pero tama nga yun. Ano po, Yes. pareho nilang pinagsikapan Oo. yung bagay niya. Okay, sige. Ang next po natin ay galing po sa ating mga women's organization. Ang tawag po namin dito sa aming women's org ay Kasama Ka, Kababaihan Sama-Sama sa Kaunlaran. Ayan. So ang tanong po nila, bilang isang Ginoo na may kakayahang tumulong sa mga kababaihan, ano po ang inyong palagay ang maaari po ninyong maipaabot na tulong bukod sa livelihood programs? Bukod sa livelihood program, so dahil alam natin, marami na tayo. Alam mo, very active ako sa, nung ako'y deputy speaker, ay very active ako lalo sa Committee on Women's and Population, ganon, sa Congress sa amin. Kasama ko diyan si now Senator Pia Cayetano, noon Deputy Speaker din, and Congresswoman na Sola Aragones. Kung saan kami napunta na bansa at aming tinitinan ang kalagayan ng mga OFW, lalo na yung mga kababaihan. At doon ko nakita, maraming problema ang kababaihan natin. Ang pinakamalaking problema nila, which na, sorry po sa simbahang Katoliko, pero hindi ako pro-divorce, pero nakita namin doon na misinterpret nila ako noon na marami kasi na nag-a-abroad na mga babae. Pero yung asawa nilang lalaki narito sa Pilipinas. Marami doon nagpapadala, pero sa iba pala ginagastos ng mga lalaki. Nauubos yung kanilang Biktima ng Yes. pag-ibig. Hindi ngayon sila magkahiwalay. Hindi, ang dami problema. May divorce law na Yes. ngayon. Hindi pa rin. Wala pa naman yun. Hindi pa batas yun eh. Pasado pa lang yun sa House of Representatives. Dahil bicameral tayo, so dadaan pa yan sa House of the Senate. Okay. Then, kung pareho sila ng wala nang bicameral yan, diretso sa Presidente. Tsaka mabatas pag pinirmahan. Yes, yes. At meron din doon ng mga OFW natin mga babae. Pinupuro ko babae, ha? Yes. Dahil laging yan ang biktima. Laging yan ang biktima. May mga babae doon na nagpapakasal, like sa Japan, nung kami nagpunta, nagkaasawa ng Japanese. Nagkahiwalay sila. Divorce sila doon, dahil may divorce sa Japan, pero hindi kinikilala sa Pilipinas. So pagdating dito sa Pilipinas, hindi pa sila divorce. Hindi makapagpakasal. Kailangan i-file nila dito. Yan. So, ginagawa namin ng paraan na mapadali yung proseso, maging kung ganito kakapal ang kailangan dokumento, kailangan panitisin natin. So, yun ang mga gagawin natin pag upuli natin at yun ay ating tatapusin. Kaya nga. Kasi syempre, ako ay parte sa grupo ng mga kababaihan. Yes. So, mapapadali yung mga ganyan, matters of the heart. Yun naman mga, relationship. yes. Tayo naman dito sa Pilipinas, may bawsin na tayo para sa mga violence against women and children. So, Dadagdagan lang natin. yes, no? yes. Tama po kayo. Sige. Ang next naman natin ay sa mga ating mga lolo at lola. Yeah. Senior citizen, yan, napakahalagang miyembro ng society. Kung kayo po ay papalarin na maging congressman po ulit, ano po ang proyekto ang inyong gagawin para sa kapakinabangan ng mga senior citizens sa bayan ng Lubo at buong 2nd District ng Batangas? empowered sila. Empowered sila. Marami kasi yung mga senior citizen na kahit beyond 60, 65 years, may kakayanan pa rin. Kaya pa, magtrabaho. Kaya pa magtrabaho. Hindi nahalata ang senior ngayon. Oo. Sorry sa term na gagamitin ko. Pag wala silang magawa, nag-uulagain. So, dito sa Batangas. So, sorry doon sa term na yon.
Pero alam na yung mga Batanggenyo. Pero pag binigyan mo sila ng kapakinabangan na magagawa, at gustong-gusto naman yan, alam ko, yung mga pangunahing mamamayan natin, tawag natin senior citizen, pangunahing, alam nila, marami pa silang magagawa sa pamayanan natin. Yes. Marami pa silang magagawa Age is just a sa number. sarili nila, sa pamilya nila. Yes, tama ka. Age is just a number. Pero dahil nga ng restriction ng batas na dahil sila senior citizen, wala silang magawa. Parang na-stop Yes. agad. Kaya sabi ko nga, i-empowered natin sila. Marami tayong magagawa para sa kanila. At mas maganda pa ang magagawa at may ibigay nilang panuto. I don't know if you know what's that term, panuto. Yung ibig sabihin ko yung, hindi ko rin makuha kung ano yung panuto eh. Masyadong malalim na Tagalog yun eh. Okay. Yung gustong gawin? Oo, yung ika nga yung direction. May ibigay sa mga kabataan. Dahil pangunahing mamamayan sila eh. Tama. I-guide natin sila, tutulungan natin sila. Silang mag-guide sa atin. Mas marami silang alam sa atin eh. Ang hindi lang, ang problema lang, hindi natin na-utilize. Dahil So, bibigyan natin ng equal restrictions. Continued support and opportunity. Okay, sige. Ang next po natin ay galing naman sa kabataan. Yan. Sa mga SK natin. Bukod sa larong basketball, ako, ito yung hilig ni Kong Abo. Ano bang ibang laro ang nais mong bigyan ng pansin para sa mga kabataan daw? So gusto ko nilang mag-explore sa ibang mga laro. No, hindi laro. Ano? Kung akong tatanungin, Yes po. hindi laro. Maging creative sila sa kung ano yung magiging kapakinabangan nila sa komunidad nila. Tama po kayo doon. Maging creative sila. Huwag lang ang laro o ang dapat gawin. Nung naging isa sa co-author tayo, diyan sa panibagong SK na batas natin, nilagyan natin na hindi lang laro dapat ang alam nila. At yung dapat yung National Youth Commission nakaalalay lagi sa kanila. Sa kung ano yung maging creative sila sa anumang development programs na dapat gawin nila sa bayan nila. At kailangan din, tulad din ng sinabi ko natin sa senior citizen mayor. At kung yun sa inyo, at alam kong marami kayong magagawa, at alam kong visionary kayo, at alam kong kayo forward-looking. I-utilize din natin sila sa anumang developmental programs na magagawa natin. Huwag nakakahon sa sports. Yes. Parang Gumawa tayo. I-push sila, i-motivate to do more. Yes. Mag-isip sila ng out from the box na mga programs na makakainganyo sa mga kabataan. And wag lamang sa mismong members ng Sangguniang Kabataan sila naroroon. Ilabas pa nila. I-include na lahat ng kabataan sa barangay. Alam mo, yung pagmamahal ng tao sa isang programa, nag-uugat sa involvement. Kung i-involve mo sila, na sila'y pinapawisan, sila'y may puhunan dito, mamahalin nila yan. Napakaganda. Tama po kayo doon. Kasi gano'n naman talaga dapat ang ating thinking. Okay, may final question na daw tayo. With all your achievements, ang dami mong achievements kong sa mga batas pa lang at yung binanggit mo ngayon, ano pa po ang pangarap ng isang Congressman Roneo Abu? Maging self-reliant ang mga taong namumuhay dito sa atin. Dumating ang panahon na ang tao ay hindi aasa sa gobyerno. Na ang tao ay hindi aabusuhin ng mga nasa pwesto sa gobyerno na pag naghihirap ay aaruhan ng pera. Dumating tayo sa panahon na pag ang taong nakapwesto sa gobyerno ay mga araw ng pera, sa tao yan sasabihin nila, hindi na. Natulungan na kami ni Mayor na mabago ang buhay namin. Natulungan na kami ni Congressman na mabago ang buhay namin. Natulungan na kami ni Governor na mabago ang buhay namin. Kaya namin tumindig sa sariling paa dahil kami ngayon ang nagpapayaman sa sarili namin mula sa programang ibinigay nila. Yun ang pangarap ko. Wow, parang gusto kong pumalakpak. Oh my God, as in, no? Dala lang mo, nangyayari. I can relate ko. Nalulungkot ako sa nangyayari sa atin. Dahil yung mga tao sa ating dapa at salat sa pananalapi, Yung mga nangangailangan talaga. inaabuso ng mga tao. Inaaruhan ng pera, sinisilaw ng pera, na pag hindi ka sumama sa amin, hindi kita bibigyan ito. Pero panandalian. Panandalian lang. 1 days, 2 days, Hindi ubo maging yun. self-reliant. Oo. Walang sustainability. Kaya Mayor, nagpapasalamat ako sa iyo
Dahil yung ating mga programang nahihingi, kahit ako hindi nakapwesto, nakakahingi tayo sa labas, sa mga kaibigan natin, ng mga programang pangkabuhayan. Naririyan ka at natutuwa ko at ang Bayan ng Lubong may pinakamaraming nakakapagbigay sa amin ng mga taong bibigyan ng kabuhayan. Sustainable livelihood Yes. program. At diyan sa Thank mga you for that. yes. At diyan sa pagbibigay natin ng pangkabuhayan na yan, diyan natin itinuturo ang tao na yung karangalan natin yan, yung dangal natin yan, yan ang itinatayo natin sa inyo. Pinayayaman namin, datating ang panahon, hindi tayo aasa sa gobyerno. Dahil kayo mismo ang taong masipag na magpapayaman sa inyong sarili. Oh my God. I love your answer. So, oh my God, palakpakan po natin si Kong Abu. Thank you, thank you, Naku thank po, you. with that, naku po, maraming salamat. Kami po ay magpapasalamat sa inyo. Na-enlighten. Masaya ako nagpapasalamat dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na, na narito, na masabi ko kung ano yung ang kulang kasi sa akin hindi ako nakakapagsalita ng ganito sa mga tao Oo. Kaya mas malaki ang tama na yun sa akin and very appreciative ako sa inyong pang-iimbita sa akin, Mayor. Talaga po, anytime po. At gustong-gusto ko din naman malaman ng kababayan ko kung ang nasa puso at isipan ng isang Kong Abu na talagang tinuturing talaga namin na kaibigan. As a person. Kapamilya tayo dahil Kapamilya. hindi ka pa nakaupo. Ang husband mo hindi pa rin nakaupo, tayo na lagi ang magkakasama. Ako po. As in, wala pa akong idea sa politics. Ako'y sasama lang sa aking asawa. Kamiting na po si Kong Abu. Hindi, Kung anong para sa bayan ng Oo, Lubong. kung paano gaganda at paano yayaman ng mga tao dito sa Lubong. Kaya nga po. So anytime po, sana maulit natin ng ganitong klaseng diskusyon. No? Yes. Pagbibigay kaliwanagan at pagsasabi ng mga nilalaman ng ating puso Yes, sa mga yeah. itong klaseng talk show or kwentuhan. Ano po? Maraming salamat po muli sa iyong precious time. Kulang ang oras. Kulang nga kasi limited lang. 10 minutes pero hindi ko lang alam para umabot na yan. Sana. 20 minutes pero maraming salamat na sinamahan nyo kami sa aming pilot episode pa naman ito. Yes. Sana naman yung PIO mo, huwag maggipit. Kaya nga, masyado ito yata ng may sa oras. Sa aming pilot episode ng #ILoveYou. And speaking of which, sa aming pilot episode, bago po kami magpaalam sa inyo, nais po namin ipakita ang proposed designs ng I Love You merchandise na plano po nating ilabas sa publiko para mas maipakita pa natin ang pagmamahal sa bayan ng Lobo. Ayun, so ipa-flash natin. Makikita po sa screen ang mugs. Ayan, meron po tayong mugs, may cups, may t-shirt na suot ko po ngayon, pero maglalabas pa po kami ng ibang designs. Bag tags, tote bags, ayan, tumblers, button, pins, at marami pa pong iba. Ayan, so, and of course, meron po kaming ibibigay sa inyo. Wow! ng I Love You. Ayan, nandito na po kami parang paper bag. Pero Thank you, mag-i-improve thank you, na po yan thank sa you. mga susunod na panahon na araw pala araw. Ang ganda ng inyong lahat narito na. Yes, lahat po ng mga pwede niyong makita at maranasan sa bayan, Sa bayan ng namin, Lubo. nandyan na po. So talagang pinupush po namin ang turismo kasi wala naman po yung ibang patutunguhan ng bayan ng Lubo kundi agri-ecotourism. Salamat ng Sustainable. marami. Ano po? Yan po ang talaga kung bakit mahal kong bayan ng Lubo Talaga? Yan yung kalikasan dito. Yes, love talaga. Yung our likas na nature. yaman. At may isa pa kaming, at may isa pa kayong aabangan ngayong July. Ito po ang ating June issue ng Lubot ng Lao, na kung saan si Kong Abu po, no, ang ating front cover. Or Mayor, yes. may galit lang yata sa akin ng gumawa na yan. Ang pangit ko diyan. Kaya nga, Oo, ito po. Ayun, so, andito po, Kong Abu at ang Batangas Una. Ayan, tagline na tampok natin. Bakit nga hindi inedit? Ano? Oo. Dapat wala nang link. Oo. Pwede naman yung tawag doon, photoshoot ba? Photoshop. Oo. Ano po? So, andito Marami po nga ang diyan mga nasa tarpaulin kagaganda hindi naman tunay na maganda. So, marami po kami mga in-intro dito ng mga gagandang shot na hindi din po inedit. At yung mga paglalaro nyo ng basketball. So, marami po kwento. Ito po ay makukuha at pagkakaroon po kayo ng copy. Actually, ipapamigay po namin ito sa buong bayan ng Lubo. At Salamat. sa mga kasamahan kong mayor sa LMP, bibigyan ko rin sila at sa probinsya po. Yung mga kaibigan natin, Yes. sina Mayor Cindy. Yes po, ibibigyan namin, no? So, yan po, no? So, abangan nyo po, no? Ito ay libre lang naman makukuha po. Ano po? So, muli,
Maraming salamat po sa lahat ng nanood at kay Kong Abo sa team na nagsipag na mag-antay at yun, binigyan kami ng oras talaga. Maraming Salamat din maraming Mayor. Muli po, maraming salamat Kong. Ang hashtag po ng Lobo, I love you. I love you, Kong. I love you. Yes. Yan. At mapapanood nyo rin po itong ating I love you interview with former Congressman Reneo Abo sa aking YouTube channel, no? Ang Mayor Lota Manalo Official or Lobo Aking Mahal. So please follow, like, and subscribe para sa inyong viewing experience. So wag po kayong bibitiw, muli po babalik ang Lubok Tanglaw TV Live, makalipas lang ang ilang paalala. Loboans! Narinig nyo na ba ang Lobo Mayor's Action Center o MACE? Dito, layunin naming mas mapabilis at mas mapagaan ang pag-access ng mamamayan sa mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan. Sa MACE, we offer different programs and services for every Loboans, like social services, Educational Assistance Program, Medical Assistance Program, Political Affairs Services, Livelihood Cooperative Development Services. Ito ay matatagpuan sa ground floor, right wing ng new municipal building. Sa Lobo Mayor's Action Center, may serbisyong mahusay, mabilis at magaan para sa mga mamamayan. Bumisita na! Ngayong alam nyo na kung para saan ang Environmental Users Fee o EUF, alamin naman natin kung saan at paano nga magbayad nito. May dalawang paraan ng pagbabayad ng EUF. Maaaring pagdating ng bayan ng Lubo o di kaya ay online. Pwedeng personal na magbayad ng EUF sa bayan ng Lubo pagpasok ng checkpoints o entry points sa Tourist Assistance Desk na matatagpuan sa tabi ng Pasalobong Souvenir and Cafe at sa tourism establishments gaya ng Malabrigo Lighthouse at Mangrove areas. Maaari ring magbayad through online gaya ng GCash o Maya para sa mas mabilis na transaksyon. Paalala po lamang, nagkakahalaga ng 30 pesos ang EUF para sa non-residents, may 20% naman na discount para sa senior citizens at person with disability. Exempted naman ang mga batang 7 years old and below. Maging responsableng turista, tara na sa Bayan ng Lubo. Isang paalala mula sa Lobo Public Information Office at Lobo Tourism Office. And we are back. Ayan. So yan po, natunghayan ninyo ang ating first ever pilot episode ng I Love You. Yan, I Love You. So matutunghayan nga po dyan yung ating mga nakapiling natin, nakasama natin ng mga taong nagmahal sa ating bayan at kung paano nga siya naging significant na parte ng ating bayan. Ano po? At natunghayan nyo din po, no, katulad na aking suot ngayon, tayo po ay maglo-launch nga ng ating merch, sa ating slogan or sa ating tinutulak ngayon na tourism, ang tawag dito? Slogan na I love you. Ano po? So, natunghayan nyo po na meron tayo mga merch na ilalabas, katulad na aking suot na t-shirt, mugs, at kung ano-ano pa po. Ano? At syempre po, nandun din po, nakita ninyo na si Kong Abo din po ang ating cover ng next natin na, ang tawag doon, issue ng ating Tanglaw Magazine. Ayun, na ma-out na po siya this month of July. So lahat po kayo ay mabibigyan sa lahat ng barangay sa Bayan ng Lobo. Ano po? At syempre, papaabot din natin, padadalhan natin ng probinsya, pati ang mga Mayor's League. Ayan. So, watch nyo din po yan ulit. Ano po, yan po ay matutunghayan nyo ulit pag kayo po ay nag-replay sa ating Lobo Tanglaw TV. Ano po, mayroon din po yan sa YouTube, sa TikTok, at sa Instagram. Ayan. So, balik muna po tayo sa ating balitaan. Tuloy-tuloy po nating isinagawa ang mga turnover ng Kalahi Seeds at LGU projects sa iba't ibang barangay sa Bayan ng Lubo. Para sa buong detalye, narito si Angelica Bagsik.
Muling isinagawa ngayong buwan ng Hunyo ang turnover ceremony ng Kalahi Seeds Project na bahagi ng Phase 2 sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Kabilang sa isinagawa ang ceremonial turnover ng Phase 2 Kalahi Seeds Project na bagong barangay access road sa Barangay Tayuman at Barangay Biga. Pinagandang barangay access road sa Barangay Pinaghawanan at sa Barangay Balatbat noong June 7, 19, 21 at 26. Na-turnover na rin ang bagong generator set sa Barangay Bignay noong June 7, na ilagay ang public address system at generator set sa Barangay Lagadlari noong June 13, at ang generator set at binoong generator house sa Barangay Sawang noong June 26. Naipagkaloob na rin sa Barangay Malabrigo ang Disaster Response Equipment and Amenities for Evacuation Center noon namang June 10. Noong June 13 din na i-turnover ang flood control project sa Barangay Banalo, bagong spillway sa Barangay San Miguel at slope protection sa Barangay Malapad na Parang noon namang June 21 at 25. Nito namang June 27 ay pinasiniyaan ang medical devices and amenities at cash for work sa Barangay Poblasyon. Pinangunahan pa rin ni Punong Bayan Mayor Lota El Manalo kasama ang kinatawan ng Kalahi Seeds ang turnover ng proyekto at paggagawad ng plake ng pagkilala sa volunteers na tumulong para maitayo ang naturang proyekto. Ang proyektong ito ay sa pagtutulungan ng Kalahi Seeds at ng lokal na pamahalaan kung saan layong bigyan ng kalayaan ang barangay na pumili ng proyektong angkop sa kanilang lugar. Para sa Lubotang Lao TV, Angelica Bagsik. Yan. Magsasegue lang ako kasi maraming mga naka-online ngayon na gustong magpa-shoutout. Si Nati Toke, ayun. So si Mateo Manalo na nagpapa-shoutout. Ang iba na may nag-aaway na yata dito sa Facebook, si Angelique at Yensa. Ayan. Oo. At marami pang iba, si Vande nanonood. Ayan. Ang mga kasama natin sa Kasama Ka na nandun sa SLP store, no, si Ate Mimi. Ayan. So, ready lang kayo sa inyong mga sagot, ha? Baka kayo manalo mamaya. Ayan. So, punta naman po tayo sa DepEd Corner. Matagumpay na isinagawa ng Department of Education Region 4A, Calabarzon, ang second quarter Regional Disaster Risk Reduction and Management Conference Coastal Cleanup Activity noong June 20, 2024 sa Barangay Sawang. Pinangungunahan ito ni Regional DRRM Coordinator Wilbert C. Olpindo kasama si DepEd Lobo Sub-Office Head at Public Schools District Supervisor si Dr. Baby Janet Di Mailig. Kasama rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa DepEd Central, Regional at School Divisions of Batangas, pati rin ang mga school heads ng Lobo Sub-Office. Gayon din ang ilang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Lobo, gaya ng Menro, PIO, Coast Guard Substation Lobo, at PNP Lobo, na nagsagawa ng paglilinis sa baybaying dagat ng naturang barangay. Okay, naku po, eto na ang inyong inaantay na second question of the day. Ayan, so dapat po ay kayo'y nakatutok para kayo po baka mananalo. At hindi po ito pabilisan. Ulit ha, hindi po pabilisan kundi kung sino po ang online. At kapag ina-announce natin ang winner, ay siya ang makaka-claim ng prize natin na 500 pesos mula sa akin, sa aking opisina, at kay Mayor Vice daw na dagdag na 500. So 1,000 na po at special prize ko na bigas. Okay, handa na ba kayo? Ito na po ang ating question of the day. Second question of the day. Sino ang naging panauhin natin sa pinakaunang I Love You segment ngayong hapon na ito? Ayan, so sino po ang naging panauhin natin sa pinakaunang I Love You segment ngayong hapon? Kaya wag po kayong bibitiw. Dahil maya-maya lamang ay malalaman nyo na kung sino ang magwawagi ng 500 plus 500 pesos at special prize na bigas. Tingnan natin kung sino ang mga sumagot na. Meron tayong 3,100 viewers. Hello po, lalo na sa aking mga na-share ng link. Maraming salamat po sa panunood at pag-share. Please share po and like. Mas maganda po i-share para mas marami po ang makakaalam ng mga nangyayari sa ating bayan at iwasan natin ang fake news.
Okay, so marami po ang sumagot na. Marami akong nakikita na mga tamang sagot. May mga tamang sagot. Mamaya yan. Okay, sige. Bahala na po ang PIO team. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa nating monitoring ng Municipal Agriculture Office at MENDRO sa iba't ibang barangay nitong buwan ng Hunyo para sa muling paglulungsad ng ating MKMA or Malinis na Kapaligiran, Masaganang Agrikultura Program. Ayan. So, itong June 11 po ay tinungo ng ang barangay San Nicolas, Apar, Haybanga, Nagtuktok, Nagtalungtong, Malapad na Parang, Banalo, Masagitsit, Fabrika, San Miguel at Balotbat. Ayan. So habang noong June 30 naman po ay tinungo naman nila ang barangay Bignay, Kalumpit, Pinaghawanan, Malalim na Sanog, Kalo, Biga, Balibago, Malabrigo, Sulok, Ulo-Ulo, at Mabilog na Bundok. Ayan, halos lahat na itinungo na. Layo ng programa na mapalakas ang food security. Naku, number 1 po yan sa aking 10-point agenda. Food security program at environment preservation na kabilang po sa aking tinutukan para sa ating bayan ng Lubo. Ayan. Balitang pambarangay naman po tayo. Matagumpay na natapos ang FPJ Cup Inter-Barangay Basketball Tournament 2024 sa Bayan ng Lubo, kung saan tinanghal na kampyon ang Barangay Masagitsit. Para sa buong report, narito po si Riza May Perez. Matagumpay na natapos ang FPJ Cup Inter-Barangay Basketball Tournament sa Bayan ng Lubong nitong ikalawa ng Hunyo na inorganisa sa pangunguna ng FPJ Panday Bayanihan at pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Lubong Mayor's Action Center, Local Youth Development Office at Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Tinanghal na kampyon ng Barangay Masagitsit na nagwagi ng halagang 2 million pesos worth ng infrastructure project para sa kanilang barangay. Habang first runner-up ang Barangay Pabrika, nasungkit naman ng Barangay Balibago ang 3ong pwesto at Barangay Banalo ang 4th place. Kapwa mag-uuwi ng 1 million worth of infrastructure projects para sa kanilang barangay ang 3 runner-up teams. Dinagdagan naman ng ating punong bayan, Mayor Lota Manalo ang papremyo kung saan nagkalob siya ng 40,000 pesos sa champion team, 30,000 sa naging first runner-up, 20,000 pesos sa Barangay Balibago at 10,000 pesos sa Barangay Banalo. Ayon kay PPSK President Gian Manalo, hindi lamang sa palarong pampalakasan sa sentro ang mga programa para sa kabataang Lubowans. Nag-umpisa ang FPJ Cup Basketball Tournament noong March 24, 2024 sa Barangay Solok at niluhakan ito ng 24 na koponan mula sa iba't ibang barangay ng ating bayan. Para sa Lubotang Law TV, Riza May Perez. Nagsagawa ang Municipal Risk and Reduction and Management Office or DRRMO ng Barangay Risk Reduction and Management Committee or BDRRMC Capacity Building Workshop para sa 26 or 26 na barangay sa Bayan ng Lubo noong June 13, 2024. Ito po ay naganap sa Emergency Operations Center ng Barangay Poblasyon. Tinalakay sa Capacity Building Workshop ang pagbuo ng BDRRMC, ang kahalagahan ng pagiging handa sa bawat barangay sa panahon ng sakuna or kalamidad at ang alokasyon ng budget para sa mga pangunahing kagamitan na gagamitin sa pagresponde sa pagkakaroon ng sakuna or kalamidad sa isang komunidad. Okay, so ngayon naman po ay dito po tayo ngayon dadako sa Mayor's Corner. Tuloy-tuloy po ang aking pagbasa. Ayan, ng entry sa ating star na nakalagay sa lobby ng munisipyo or tinatawag nating wish upon a star. Ayan. Okay, so meron na silang naka-ready or prepare po sa akin.
wala pong mga nakapangalan at anonymous po, pero babasahin po natin. Ano po, ito po yung mga saloobin or wish ng ating mga kababayan para sa Bayan ng Lobo. Una po, sana po ay mas mapaganda pa ang Bayan ng Lobo at sana po ay mas maparami pa ang matulungan, lalo na kami mga kabataan. Tama po kayo. Yan po na naman ay kasama sa ating programa na nobody will be left behind. Ano po? So lahat po talaga kasama. May programa po tayo para sa lahat, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Next po, to maintaining the cleanliness of our tourist spot in Lobo. Tama po kayo, no? Lalong-lalo na binuksan na natin ang turismo. So gusto na nating talagang maganda ang experience ng ating mga turista para sila'y makaimbita pa at makabalik. Ano po? So mas maganda po yung gano'n. No? Nire-ready natin sa ating sarili, hindi lang sa pag-introduce ng tourism sites, kundi pati yung ating kalinisan at preservation ng ating environment. Yan po. Ang next po ay mas umunlad pa at palaging mapapanatili ang kagandahan at kalinisan ng ating bayan. O, more or less pareho sila. Kanina, tama po yun kasi kailangan po talaga nating i-preserve, no? Ang ating napakagandang paligid, no? Kapaligiran, nature. No? Doon tayo pwede nating ipagyabang yan. At dapat maabutan pa ng next generation. Kaya sinasabay po talaga natin ang yung preservation at cleanliness sa ating tourism, no? Na sinusulong. Next po, mas umunlad pa at palaging mapapanatili, yun pala yun. Okay, ang next po, ang last, sorry. Mas matugunan pa ang mga pangangailangan ng mga barangay, depende sa situation nito. Oh, tama po kayo dun. Kaya nga ang ginagawa, lalo na sa Kalahi Seeds po, talagang kayo ang binibigyan ng laya. Ano ba ang kailangan niyo? Ano ba ang mga pangarap niyo sa inyong barangay? At kayo po ang magde-decide kung anong proyekto ang kailangan ninyo. At dahil naman dyan, naggagawa din naman ng mga plano na nilalagay sa Barangay Development Plan na sinasabit naman sa amin, na nire-review naman po namin yan para sa mga priority projects natin every year. Tama po kayo. Dapat po kasi manggagaling talaga dyan sa inyo, sa barangay po, para mas ma-address natin ang concern po ninyo. At tama po, agree po ako doon. Ano po, dapat talaga manggagaling sa barangay. At talaga ako nagpapasalamat sa suporta ng mga barangay captains, barangay officials na makakarating po sa akin yung mga pangangailangan nila. At kung kaya ko namang tugunan, bibigyan agad. Ano po? So, yun po. Sobrang busy po natin noong last month, noong buwan ng June. Kaya narito po ang ilan pa sa aking mga importanteng aktibidad bilang inyong lingkod bayan. Narito po si Gray Abanilla. Muling naging abala ang ating punong bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Hunyo maliban sa iba't ibang malalaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan. Noong June 2 ay dumalo si Punong Bayan Mayor Lota Manalo sa 2024 FPJ Cup Inter-Barangay Championship sa Barangay Sulok. Dito ay nagbigay siya ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng lumahok at nakiisa sa kompetisyon at nagkaloob din ng dagdag papremyo sa top 4 teams. Pinangunahan naman ni Mayor Lota ang pagpupulong kaugnay sa iba't ibang proyekto gaya ng Comprehensive Land Use Plan o CELUP at pag-aaproba sa Annual Investment Plan AIP 2025 kung saan nakapaloob ang mga proyekto at iba pang programa na target sa katuparan sa susunod na taon. Bumisita at nakipagpulong naman siya noong June 4 kay Department of Agriculture ASEC Nichols A. Manalo para sa mga proyektong plano para sa ating bayan. Pinangasiwaan naman ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ang pag-iisang dibdib ni Mark Justin and Joy Delica ng Barangay Tayuman at Barangay Nagtalungtong noong June 10 sa isang simpleng seremonya na ginanap sa opisina ng Punong Bayan. Dumalo naman ang ating masipag na Punong Bayan sa isinagawang assessment para sa 2024 Seal of Good Local Governance o SGLG noong June 20 sa SB Session Hall na pinangunahan ng Regional Assessment Team ng DILG Region 4A. Pinangunahan naman ni Mayor Lota ang second quarter meeting ng MDRRMC na ginanap sa Congressional Satellite Office noong June 24. Ito ay dinaluhan ng kinatawan ng iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno. Pinangasiwaan naman ng ating masipag na Punong Bayan ang oath-taking ceremony ng mga bagong officers ng Dance Association of Lobo o DAL noong June 26 sa Honey Beach Resort sa Barangay Sawang.
Personal na dumalo at nagbigay ng mensahe ng pasasalamat at pagsuporta si Mayor Lota sa isinagawang interpersonal communication and counseling training for barangay health workers noong June 26. Ito ay sa pangunguna ng Lobo RHU, Relief International, PIDOHO at Provincial Health Office. Dumalo naman si Mayor Lota sa Joint MADAC MPOC LCPC meeting noong June 27 kung saan kabilang sa pinagtalakayan ang anti-drug use campaign, anti-insurgency campaign, coastal patrolling, VAUSI cases at update sa mga programa para sa mga bata. Para sa Lubo Tanglao TV, Gray Abanilla. Okay, so tayo po ay magre-read ng mga comments ngayon. Okay, ang nakikita ko po ay, kaya pala di mo sinabi sa akin. Dito na nag-aaway eh. Pero ako po yung nagpapasalamat sa 3,600 na talagang hindi bumibitiw. Na continue na nanonood sa atin ng live. Marami pong salamat. Pero dun po sa mga kapamilya ninyo na gusto nyo i-share at panoorin, pwede po kayong manood pa rin ng ating Lubot Tanglao TV episode ngayon. Monthly recap with the bagong segment na I Love You. Kasi pwede nyo siya pong i-replay, again, sa Facebook account, sa YouTube account, sa TikTok, and sa Instagram. Okay! So, nandito na tayo sa pagbabasa na ba? Or pagsasabi na kung sino ang mananalo? Ayan. So, So, yun po sa mga sumali, sa ating 2 questions of the day. Babanggitin na natin ang tamang sagot para sa question number 1. Okay, ito muna ang question. Ano ba ang binuksan natin na bagong center sa ating Lobo Rural Health Unit? Ang tamang sagot po ay Animal Bite Treatment Center! Tambiolo? Again. Tayo po ay magtatambiolo at marami po ang sumali. Congratulations po in advance. Ikot, Tambiolo. And the winner is Ate Rowena Zamora ng Barangay Tayuman. Ito ay president ng, tama ba? Hindi. Kasama ka? Tama ba? Tama ba? Ate Rowena, please claim your 1,000 pesos and bigas. Congratulations, Ate Rowena Zamora. You're the winner for our first question of the day. And the next question number 2. Nasaan ang ating question number 2? Ang nakikita ko, okay, ito. Sino ang naging panauhin natin sa pinakaunang I Love You segment na tinampok po natin ngayong hapon na ito? And the correct answer is former, Congressman Raneo Abu. Yan. Kailangan complete, kailangan may former, kailangan congressman. Basta may name lang daw. Okay, at ang dami pong sumali sa question na yan. Kaya tayo po'y magtatambiolo ulit. Nasa na ang tambiolo at excited na ang lahat. 1,000 pesos ang nag-aabang sa inyo at bigas. And ang daming entry. And the winner, hindi nga. Wala nang iba. I-wave ba natin ito? Sige, i-wave natin, i-wave. Wave na, wave. Wave ha, Giselle ha, wave ha. Next, wave, next. Nagdesisyon eh. And the next. Ako pala yung magpapasalamat sa aking glam team ng syempre interview natin na Love You segment, si Jan at kanyang staff. Ngayon naman si Ate Gray sa aking hair. And the winner is Jervy De Maano. Hindi na iba sa atin ito. Nako, Jervy. Taga Barangay Banalo. Hindi wala. Alagad Larin. Please claim your prize here at the office of the mayor, of course. Office po.
ko po sa July 4 to 10 from 8 a.m. to 5 p.m. Look for Tita Fin Silvestre. Dadalhin niyo po ang ID ninyo at baka hindi kayo kilala. Ano po, hindi po pwedeng representative joke lang. Pwede naman po. Dito na po nagtatapos ang ating Lota TV or Lobo Tanglaw TV. Ako po ay pupunta pa sa Barangay Mabilog para mag-turnover ng Kalahisis program at mamimigay ng bigas. Kaya abangan niyo po ako dyan, taga Barangay Mabilog, ha? Diretso po ako pupunta dyan ngayon. Ito na rin po aking suot. Ano po, at siyempre, ako po ang inyong lingkod, ang mayor ng Bayan ng Lobo, Mayor Lota Manalo, hanggang sa ating July edition ng Lobo Tanglaw TV with I Love You segment. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Have a good day, everyone. Ipapakilala ko lang, tatawagin ko ang ating team, no? Ang Lobo PIO na nagsipag, na hindi ko magagawa ito, lalo na yung bagong segment kung wala po sila. Ayan, si Angelique, si Ayan. Nasaan ka si Robin? Kuya Robin, halika na. Si Makoy. Meron ka kayong gustong batiin? At syempre po, ang aking minamahal, my one lonely Mayor Vice. Nasaan ang 500 mo? Maraming salamat po muli, mga minamahal kong kababayan ng Lobo. I love you.